Magandang umaga mga igan, ilang grupo mula sa civil society, youth at academia ang makikisa sa People's Initiative kontra pork sa Luneta. Ilang personalidad at propesor ng mga universidad ang nakatakdang magsalita sa programa. May live report ang kasama natin si Connie Sison. Connie? Yes, Igan. At anumang oras ngayon ay masisimula na nga rin ang misa dito naman sa Luneta Grounds kontra sa pork barrel. Nakikita natin ngayon na marami na rin ang mga naglalatag ng kanilang mga mat para makiisa nga dito sa misa at pati na rin dito sa isasagawang pagpirma para dito sa People's Initiative. Iba-ibang grupo nga ito, nabanggit mo. At marami sa kanila ay may mga baon na rin na pagkain, of course. At sila rin ay may mga pananggana rin daw na dala laban sa ulan. O kaya naman kung labis na uminit mamaya. So ready na sila halos lahat dito. At ipapakita ko lang dito sa iyo, Igan. Kasi kanina pa natin binabanggit itong tungkol sa People's Initiative. Pero para doon sa mga hindi pa nakakaalam ng detalye ng lalamanin nitong provision na ito po mababasa natin dito yan. At ayan din naman ang gusto ng mga organizers na talagang maintindihan ng bawat isa kung ano yung pinipirma nila o kung pipirma man sila tungkol dito naman sa sinasabing abolition itong pork barrel system sa bansa. At ito, papakita ko rin sa inyo dahil naririto na rin ngayon si Miss Inday Varona, isa sa mga organizers nitong People's Initiative. Good morning po sa inyo, ma'am. Good morning, Connie. Good morning sa lahat. Ma'am, pwede ba natin pakita? Kasi nakita na ho natin yung mga iba-ibang lugar kung saan sila maaaring pumirma. So, hahanapin nyo lamang ho kung ang taga saan kayo. Halimbawa, kung taga Mandaluyong, dito ho sila pupunta, ma'am? So, ano magiging proseso po natin? Ang proseso, dito makikita mo, 3 folders ito kasi kailangan 3 folders yan. Pipirma sila dito, tatanungin nila, kayo ba talaga, sigurado ba kayo ito yung distrito nyo, Tapos, nabasa nyo na ba yung People's Initiative? Kaya nga, malalaki dyan sa gitna, Pagkatapos, pipirma sila, may address, yun lang, 3 beses lang pumirma, okay na yun sila. Tapos, after na-collate na yan, ipapupuntahin yan sa district, sa COMELEC, sa city at sa province for verification at the local level. Pag na-verify na yan, na-collate na yan lahat, tsaka pupunta yung hopefully 6 million na signatures sa COMELEC National. Okay, para lang din ho mas malinaw, ito hong People's Initiative, isa ho itong mandato sa ating batas, na kailangan natin kumalap ng 10% of the voting population, 6 million yan. Pagka ganun ho, hindi na ito kailangan idaan pa sa Kongreso? Hindi na. Hindi lang 10% ng voting population, kailangan rin per district. 3%. Oo. Ngayon, hindi na kailangan yan idaan sa proseso kasi magre-referendum na yan pagkatapos. Taong bayan diretso, kaya direct action siya ng kataong bayan. So ito hong ginagawa ngayon, marami hong nagsasabi na ito ay hindi na lamang basta salita o programa. Meron na hong aksyon na ginagawa talaga ang iba't ibang mga grupong nag-organisa nito pong People's Initiative. Oo, kasi nung unang 1 taon na nakalipas, galit lang tayo lahat. Tapos naghintay tayo ng 1 taon, nakita rin natin kung hahayaan lang sa Kongreso, kailanman hindi bibitiwan yung pork. So ito na ang isang very, very concrete na mapayapa, pero constructive at productive na pamaraan na mandated by the Constitution para sa taong bayan sa panahon hindi na maasahan ng Kongreso. Maraming pong salamat kay Ms. Inday Varona, isa ho sa mga organizers itong People's Initiative. At balita rin ho natin, marami pa rin ho sa mga kasamahan din ho ng mga organizers. Ang pupunta pa rin ho dito, marami sa kanila mula po sa Supreme Court, dahil darating daw dito, at iba pang mga organisasyon na makikiisa dito naman sa People's Initiative. Balik muna sa inyo dyan, Igan. Maraming salamat, Connie Sison.